Nagpetisyon na ng Office of the Solicitor General na makansila ang birth certificate ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, bigo kasing makakomply si Guo sa legal requirements ng late registration. Magsisilbi umano itong pundasyon para sa co-warranto petition para naman maaksyonan ang iligal umanong pag-upo niya bilang alkalde. Kasabay niyan, kinlaro ni Senator Sherwin Gatchalian na hindi pwedeng maging state witness pala si Guo sa kaso ng mga iligal na pogo. Masyado umano kasing malalim ang kaugnayan niya sa mga ni-raid na pogo sa Bamban Tarlac at sa Porac, Pampanga. Pinadalhan na ng sabina ang alkalde para dumalo sa susunod na Senate hearing sa Miyerkules. Yun nga lang, maging ang kanyang abogado hindi alam kung nasaan si Guo dahil sa cellphone lang daw sila nag-uusap. Magsasagawa rin ng hiwalay na investigasyon ng COMELEC sa mga dokumentong isinumite ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Lumalabas kasi na nagsinungaling siya sa kanyang birth certificate of candidacy matapos nga mag-match ang kanyang fingerprints sa fingerprints ng Chinese national na si Guo Huaping. Kaugnay niyan at iba pang issue, magkakausap natin si Attorney John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng COMELEC. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, sa lahat po ng taga-subaybay ng ating programa. Good afternoon po. Attorney, ano-ano po ang pwedeng maging liability ni suspended Mayor Alice Guo sa ilalim po ng Omnibus Election Code? Ngayon po ay nakikita namin ang maaring pagsasampa ng isang election offense patungkol sa material misrepresentation ng kanyang certificate of candidacy. Ayon po kasi sa ating Omnibus Election Code, lahat ng allegation po na nakalagay sa COC, including the citizenship, yung mga residency, lahat po yan ay sworn po, sinumpaan. Kaya kung sakaling may lalabagin po siya dyan, papasok po ito sa isang Section 262 ng Omnibus Election Code sa paglabag sa content ng kanyang COC. Kailan niyo po ito isasampa? Ito po paglabag niya sa election offense. Sinisimulan na po ang pangangalap ng COMELEC ng mga ebidensya at katulad nga po nito, nakapag-ugnayan na rin po kami sa National Bureau of Investigation para makuha rin po yung magkakaibang fingerprints kasi po meron ding sariling database ang COMELEC kung saan po nagpa-register din noong 2021 si Mayor Guo. So doon po makikita namin kung talagang hindi siya ang talagang taong ito at lumalabas din po sa mga ibang ebidensya sa ibang ahensya ng pamahalaan. Sa Office of the Solicitor General, sa ating Senado na mapapatunayan namin na siya ay hindi Filipino citizen, ito po ay paglabag muli ng ating Omnibus Election Code. Kasong kriminal po ito na may pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon at pagkakatanggal ng karapatang bumoto pati na ang perpetual qualification to hold public office. Sabi niyo nga po, nagsimula na po kayong mangalap at ido-double check nyo po yung fingerprints. Kailan nyo po inaasahang matatapos po ito? Sa lalong madaling panahon po ito. Kaya nga po ang COMELEC po ay nakipag-ugnayan na sa NBI noong nakarang araw. Ipinag-utos na rin po ni Chairman Garcia ang paggamit po ng mga aming dokumento, ng aming mga handwriting at dactyloscopy expert. So meron din po kasi mga fingerprint expert ang COMELEC na makakatulong po at makapagpahihimay ng mga ebidensya dito. Sa ibang balita naman po, Attorney, makikipagtulungan ang COMELEC sa NBI para mapalakas nga ang cybersecurity sa 2025 elections. Ano-ano po ang magiging parte rito ng NBI? Dalawa po ang nakikita namin pong partisipasyon ng NBI. Una na nga po sa pagpapaigting ng security ng COMELEC patungkol sa aming mga sa internet, sa aming website, pati na rin po sa sistemang gagamitin. Ikalawa ay patungkol sa investigasyon at pagsasampa ng kaso sa mga bagay po na mapapatunayan namin na lalabag sa batas, guguluhin ang halalan, pati na rin po ang mga taong nasa likod nito. Seryoso po ang COMELEC sa pagsasampa ng kaso sa mga lahat ng manggugulo sa halalan. Kaya nga po ganito kaaga, kaugnayan na po namin ng NBI, pati na rin po ang ating PNP. Kailan po aasahan yung isasagawang pirmahan ng Memorandum of Understanding ng COMELEC at NBI para rito? Maari pong hindi na kami mag-memorandum of understanding, ngunit alam naman po natin nasa kapangyarihan po ng COMELEC na i-deputize ang ating mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan at lagi naman po sa tuwing mag-election ay deputize po natin ng COMELEC ang ating National Bureau of Investigation.
Tanong na rin po namin, Attorney, yung nangyayari ngayong testing ng election process sa Tawi-Tawi. May balita na ho ba kung kumusta po ang, naging observation at challenges? Tama nga po, nandito nga po kami sa Tawi-Tawi ngayon nila Chairman Garcia. Ang ating pong consolidation and canvassing system ay nilagay natin dito sa Bungaw at yung naglagay din po kami ng isang makina dito at kaninang umaga po kasama ang ilang mga kapatid sa pamamahayag, tumungo po kami sa isla ng Simunul kung saan nag-demonstrate po kami ng pagboto pati na rin po ng transmission at lahat po ng ginawa mula sa Simunul hanggang dito sa Bungaw nakapag-transmit po ang ating automated counting machine. Hindi lang po yan nakapag-transmit mula dun sa CCS, kundi natanggap din po dun sa aming isinetap ng mga server sa Manila. So natanggap po ng server na inilaan namin para po sa dominant majority party, dominant minority party, sa ating pong NAMPREL, sa PPCRB, sa COMELEC at higit sa lahat yung media server po na inilaan namin. Lahat po ay successful ang transmission. Yan po ba, kaya po ba ginawa yan sa Tawi-Tawi? Ito po yung nakikita nyong pinaka-challenging area pagdating po ng nito pong election po natin. Tama po, no? Dalawa pong challenge namin dito. Una po yung logistics, kaya nga po ginamit namin po ang mga water assets kanina ng Philippine Coast Guard at ng iba pang lang local government unit. Ikalawa, yung po tinatawag po kasi natin ito ng mga isolated, geographically isolated and disadvantaged area. Kaya nga po kami pumunta doon sa isang malayong isla. Doon po namin ginamit ang makina at napatunayan po namin sa pamamagitan ng internet connectivity, yung transmission namin na nakahanda ay nakapag-transmit ng sabay-sabay. Hindi lamang dito sa Bungaw, kundi pati po hanggang Maynila. Marami pong salamat, COMELEC spokesperson, Attorney John Rex Laudianco.